Yo, what's up everyone? For today's video ay ang reaction na natin yung isa na naman bagong proyekto ni Mayor Hani Lacuna dyan sa lungsod ng Maynila. Alam naman po natin kahapon or April 26 magkakaroon ng Grand Caucus ang Mayor's Choice dyan sa may Baseco community. So alam naman po natin sa very controversial o very talaga questionable kung bakit ang Baseco Gerald Hospital dyan sa may Baseco community is bakit until now hindi pa rin siya nabubuksan. So, isa yan sa mga proyektong ipinagawa ni Yormisco bago siya bumaba as mayor. So ngayon, dahil nga nagkaroon ng isang nag-inauguration dyan ang Manila City Hall or Manila administration ni Mayora Hani Lacuna, mukhang nagkaroon ng pagkakataon si Mayora Hani na magkaroon ng pagkakataon ng maipaliwanag kung bakit hindi niya pa rin until now binubuksan ito ang General Hospital na to. So, pakinggan natin ito, guys. So, bago pala natin pakinggan yung kanyang speech dyan, ito pala yung inauguration na naganap kahapon dyan sa May Baseco. Yung inauguration and blessing of the new solar-powered street lights, seawall, and concrete board files with the sheet filings. Ayan. So, dyan nagkaroon, syempre, hindi naman palalambasin ni Mayora na hindi siya makapagtalumpati dyan sa mga dumalo dyan. Kaya, tingnan natin, bakit ba hindi pa nabubuksan? At re-reactionan natin ito. Tayo nating Baseco Hospital. Maipasok ko na lang po. Total, pinag-uusapan natin lahat ng mga proyekto. Napakalaki pong pondo ang iginugol po dyan. Bakit nasayang? Kasi mali ang pagkakagawa. Mali ang pagkakagawa. Yan, ang sinasabi ni Mayor, isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa nabubuksan ang Paseco Hospital dahil daw mali daw di umano ang pagpapagawa nito. So, ang question kasi natin dyan, guys, paano na itayo itong Paseco na mali? Diba? Hindi ba ito na i-check bago to patayuin or bago to i-construct? So, pakinggan natin si Mayora kung bakit ito na ituloy-tuloy itong napagawa, itong ospital na to. Nung una pong pinuntahan ko yung Baseco Hospital, ipagpaumanhin nyo, hindi naman ho kasi ako po pwedeng mangialam dati sa kahit anong proyekto. Nung unang tingin ko palang humali na agad, saan ba naman ho kayo nakakita ng emergency room na may pader bago ka umabot sa emergency? Alam naman po natin si Mayora Hani, siya ay yung vice alcalde ni Yorme Isko nung panahon na ipinapatayo dyan. Ang sabi niya dyan, so para wala daw siyang rights o karapatan na mag-react or mag-komento do sa mga ano na yan. Diba? As a doctor, as a vice mayor, tinignan mo na lang ba itong plano na to at hinayaan mo na lang na kung ikaw alam mo rin mismo sa sarili mo na kapag alam mong mali, tapos ipapatayo, 'di ba? Magiging sayang. So, hinayaan mong maitayo ang Baseco Hospital na yan, na hindi ka nagsasalita, na hindi ka nagre-react, na ito ay may mali. 'Di ba? So, hinayaan niya. 'Di ba? So, tapos ngayon, sasabihin niya, masyado daw minadali yung proyekto. So, kayo na humusga guys, kung sino ba ang mayroong mali. 'Di ba? At kung sino ang nagpabaya na ipatayo itong hospital na to. Emergency room. Nung nilibot po namin yung buong ospital, saan ka ba naman nakakita ng nurses station na nakaharap sa pader? Saan ka ba naman nakakita ng operating room na merong bintana? Saan ka ba naman nakakita ng operating room na kahoy ang pintuan? At saan ka ba naman nakakita ng operating room na may morgue sa loob? Grabe. Ano ba yun?
So, nagpalakpakan pa sila sa speech ni Mayor Hani Lacuna. Alam mo yung mali na, tapos tuwang-tuwa pa sila, diba? So, yung point naman natin dito. So, siya rin naman nagsabi na unang tingin pa lang niya dun sa plano is may mali na. Pero wala daw siyang rights or wala siyang kakayahan to react. Diba? As a busy alcalde, as a doctor na rin the same time. Diba? Hindi ka mismo nagkaroon ng boses o hindi mo binigyan ng pagkakataon na i-correct yung mga planong ginagawa ng mayor. So, ano naging silbi mo that time, di ba? As a vice mayor at bilang isang doktor. Kung sa palagay mo may mali na. Kung nakita mo doon sa plano, operating room, mayroon daw morgue nakalagay. Di ba? So, yun. So, sa mga sinasabi ni Mayora Hani Lacuna, kung totoo man itong mga pinagsasabi niya, dapat it shows the proof, the plan talaga na para mas mapanindigan niya, 'di ba? At makapani-paniwala yung kanyang mga pinagsasabi. Kasi ang hirap kasi kay Mayora Hani Lacuna right now, marami siya mga revelations na sinasabi na against sa administration ni Yorme Isko Moreno. Na kung saan puro kasiraan, 'di ba? Puro kasiraan pero nagbo-backfight naman sa kanya. Why? Kung una pa lang, kasi nung umalis si Yorme Isko as for the datos, parang nasa 65 or 70% na yung proyekto, di ba? So, konting kembot na lang. At itong budget na pinagpatayo dito, either galing sa utang or galing sa pinagbentahan. Dahil alam naman po natin yung Baseco community na yan is galing sa napagbentahan, di ba? Diyan sa may Divisoria Mall area na yan. So, yun. So, talaga malaki, nakakapanghinayang yung budget na pinagpatayo sa proyekto tapos hindi rin naman mapapakinabangan ng mga Manileños. Kasi kung sa palagay mo may mali na at sa palagay mo masasayang at hindi makakapasa sa standard ng DOH at kung sino mang sektor ang mag-approve na yan, yun. At the same time, meron pa siya rito sinasabi na wala daw building permit. Building permit yung constructions na to. Sige, pakinggan nga natin. Ang dami kasing mga ang dami niyang mga revelations, just na to. Nagtawanan pa sila. Nasa may lobby, paano mo ilalabas doon ang mga namatayan nating mahal sa buhay? Idadaan natin sa loob? Dadaan natin sa lobby? Ilan lang po yan sa napakaraming problemang iniwan sa pagmamadali na pagpapagawa ng Baseco Hospital. Sino ba naman ho ako para hindi yan ipabukas? Ako ho, gusto ko na yan buksan matagal na. Pero pag sinimulan mo pong isang proyekto ng mali, tatapusin niyo po mali. Saan ka ba naman nakakita? Alam niyo naman, alam ni Mayora, ang isang proyektong galing sa una pa lang mali, tapos tatapusin mo ng mali, which is alam mo naman sa umpisa pa lang na mayroong mali. Bakit hinayaan mong matapos siya or maumpisahan siya na mayroong mali? 'Di ba, Mayora? At kahit sabihin mo wala kang rights or as a busy alcalde, as a doctor, dapat nagkaroon ka man lang ng boses. O kaya naman, sinabi mo dyan sa yung talumpati na you suggested na parang may mali or what, pero hindi. Wala siyang ganong explanation na nagkaroon siya ng boses o suggest na ipalitan yung plano at hindi dapat ganun yung magiging perspective or yung design ng hospital na yan. At least kahit papano ngayon, kung ganun yung mga statement na sasabihin ni Mayora, at least medyo magkakaroon tayo ng simpatya sa kanya kasi nagkaroon siya ng ng lakas ng loob or ginamit niya yung kanyang kakayahan. 'Di ba? Meron siyang kakayahan to speak up na mali yan, 'di ba? Pero hindi. Parang dito pa lang pinatunayan ni Mayora Hani Lacuna talaga na kahit may mali, hahayaan niya yung pagkakamali at ipuproceed nila kahit merong mali. Yan yung talagang pinatunayan ni Mayora na nasa characteristic niya as a leader na kahit alam niya may mali, ipuproceed niya pa rin. Tapos the end of the day, kapag
anuhan na, 'di ba? Nagkakabukingan na di umano na ganyan na sinasabi niya saka lang niya sasabihin at siya ay maghuhugas kamay. Nasasabihin niyang wala siyang karapatan or rights, 'di ba? At patayo ka ng isang building nang wala kang permit to construct. Siguro isa yan sa mga big foul pagdating sa construction. So, hindi ka pwede magpatayo ng isang building na walang business permit. Kahit sa mga private sector na kapag nagpapatayo sila ng mga buildings, kailangan talaga meron kang may building permits. Dahil talaga sinisita yan mismo ng city hall, ng barangay or something. So, bakit ang mismong proyekto dyan ng City Hall, bakit kayo hindi nagpagawa or hindi kayo nag-process ng inyong building permit? 'Di ba? Paano ho tayo bibigyan ng lisensya para buksan niyang Baseco Hospital? Paano? Paano nga naman ate? Kasi hinayaan mo, 'di ba? Yun. So, bakit? Ang dami niyang mga revelations, pero dapat, for me, dapat meron siyang mga supporting documents. Kasi alam niya yung araw na yan na nag-inauguration sila dyan sa Baseco. Alam niya magkakaroon ng grand caucus or rally ang Your Miss Choice. So, ibang galawan talaga ni Mayor Hani Lacuna. Talagang tinatapat niya muna yung mga event niya bago yung event ni Your Miss ko. Kasi, talagang nandun na si ate sa kasi inaugurations yun, so ipapagmalaki mo yung proyekto mo, pero bakit parang may konting politika ang ginagawa mo sa mga proyekto ninyo, 'di ba? Kasi kung talagang fully project yan ng City Hall, dapat walang campaign na mga ngampanya, kasi sabihin niya, kahit sabihin niya na hindi siya nangangampanya that time, halatang halata naman na nangangampanya siya kung saan sinusundutan niya ng paninira dito sa nakaraang administrasyon dahil yun nga yun na, 'di ba? So yun, so pero syempre sa the end of the day, bahala na ang Manileños kung sino ang talagang mapupusuan nila mga mayor dyan sa lungsod. So, ilang araw na lang po guys, darating na ang paghuhusga ng mga Manileños. Sa mga susunod nating videos, ipapakita natin dito sa ating channel kung gaano karami ang taong umattend dyan sa caucus nila Your Miss Choice dyan. Your Miss Choice dyan sa may Baseco. 'Di ba? So, yan. That's it for today. Ayan. See you on our next video, guys. Bye!